Bumuhos ang emosyon sa pangatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay ng paglaganap ng fake news sa mga social media platform. Binusisi ng mga ito ang source ng mga vlogger na bumabatikos sa gobyerno at sa mga biktima ng extrajudicial killings ng Duterte administration. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Kung hindi ko po alam kung saan nyo po nakukuha yung idea nyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, okay po. Tanga po ako, sir. Naging madrama ang ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay ng pagkalat ng mga misinformation at disinformation sa social media. Isa ang pro-Duterte vlogger na si Mary Jane Quiambao Reyes sa 8 out of 18 vloggers na sumagot sa imbitasyon ng Tricom ngayong Biyernes. Sa isa niya kasing Facebook post, sinabi ni Quiambao na massive hoax ang mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng lideratong Rodrigo Duterte dahil yung iba aniya, hindi naman umano konektado sa EJK ang pagkamatay. Kaya ang mga mambabatas kwinestyon ng source o basihan ng kanyang mga post sa Facebook. Ang pinagbabasehan ko po doon ay yung mga naglalabasan ngayon na panibagong impormasyon, mga kita naman po ito sa social media. Ikinainit naman ito ng ulo ng mga mambabatas na namuno rin sa pagdinig sa mga biktima ng EJK noong nakaraang taon. Baseless yan kasi based on our investigation and unless otherwise, you can have a document under oath that indeed a certain family of victims clarified and dispute that data. Okay po, Your Honor, noted po. Next time. Andale, yes or no? Remember, I am just asking you if you have the document or not under oath. Of the family who reported? Yeah. None, sir. Hindi rin nakaligtas ang vlogger na si Crisette Loretta Chu. Matapos gisahin ng komite kaugnay ng kanyang Facebook post tungkol sa umano'y mass resignation sa Philippine National Police. Kasunod yan ang pagkaaresto ng ICC kay Duterte na pinabulaanan din naman agad ng PNP. Inamin ni Chu na base lang sa kanyang personal na opinyon at nakikita sa social media ang mga pinost niya. Kaya nilalagyan niya ang mga ito ng daw. Pero hindi niya na napigilang maiyak nang kastiguhin ni Abante ang isa niyang post kung saan minura niya ang gobyerno. I apologize for saying the word tanga in my post. Pinasasabi na naman ni Representative Jude Asidre ang mga social media post ni Chu. Samantala, nais ni Sagip Representative Rodante Marcoleta na imbitahan ang vlogger na si Epifanio Labrador sa pagdinig ng Tricom matapos siyang murahin at tawaging demonyo nito. Etong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.